Mula sa bayan ng Apari, hilagang baybayin ng Cagayan, ang pagsalubong ng ilog at dagat, daluyan ng mga likas na kayamanan, taglay ang masiklang komunidad, tahanan ng malilikhaing tao, sa sining at kultura na kailanman hindi mapapantayan, ngunit unti-unti nang nakakalimutan. Maulan na panahon ang sumalubong sa aming team, dala ng kaba at takot sa mahalong dagat at malakas na simoy ng hangin. Kinailangan naming magbangka dahil ito ang mas mabisang paraan para makapunta sa barangay Cagaman, Apari West, kung saan aming pupuntahan ang isang artesanong may kakayahang lumikha ng mga produktong gawa sa pagkikimot. Matapos ang kalahating oras na pagbabangka, ligtas kaming nakatawid sa maalong dagat. Gumaan ang aming pakiramdam sa kabila na nagpapadyang panahon. Nagpatuloy ang aming team sa pagbibiyahe na higit na 10 minutong layo, kasabay ng tuloy-tuloy na pag-ambon. Sa liblib na lugar at maputik na daan, aming mahabang nilakbay. Gayunpaman, masaya kami na ligtas naming narating ang aming destinasyon at siya'y aming nakilala. Siya po Melinda B. Acevedo, 31 years old, nakatira sa Cagaman, Apari West. Tapos may 3 akong anak. Kailan nyo po inumpisahan yung handicraft nyo na ito? Nung bata kami, nakikita lang namin na ginagawa yung mga magulang namin. Parang gusto namin gayahin. Ayun, trinatry lang namin gumawa hanggang na buo-buo namin. Hanggang sa na-adapt nyo na din po. Bali parang naging ano po siya from generation to generation. Yung mga anak nyo po ba ngayon is parang interested din po? Oo, talaga. Mas lalo na yung pangalawa kanina. Gusto ako na lang maginata. Ano po yung mga handicraft na ginagawa niyo? Kagaya ng yan, sagatan, bilao, tapos meron yung ganito, paglagyan ng fish at saka yung ito, ganito, pangsalak. Yung mga ganito ate, magkano naman po yung mga yan? Ay, mga ganito. Opo, yan ate. Ay, ito, hindi namin dinamita. Kung may nag-order, baka ano lang, pang-dili nila dito, yung 100 pieces, o 50 ganun. 250. Baka, oo. Yung ganito naman na maliit, 500. 500 Yung ate. maliit. Paano yung sagatan ate? Ay, yung sagatan, Apo. 50 yan. 50 po yun. Kapag po ba binibenta niya sila ate is nabibenta niyo po sila dun sa price na gusto niyo talaga or meron yung mga nag-a-ask pa ng mas mababang presyo? Sa lang, syempre, agarabi, ba't lang mag-order kasi. Tapos may baga po na depression, mapres na. Kung okay lang ate, pwede po ba naming tanungin kung magkano yung pinakamahal na nabenta niyo na po na ginawa niyo? Ganito. Ano po? Pero kasama ko yung asawa ko magpapagawa. Para mas mabilis. Okay. Ay ilang months, weeks, or ilang araw po yung inaabot ng paggawa niya ng ganyan ate? Ay kapag ito na lang yung ginagawa mo, baka hindi pa umabot dalawa. Kapag yung maliit. Gumagawa din kayo ng bilao ate? Oo, ako nga gumawa dito eh. Ito nga sana yung i-ano ko sa inyo, kaso mahirap lang kasi kumuha ng kawayan. Saka wala pa akong gagamitin na itak. Ano yung asawa ko. Kaya yan na lang mas maliit. Ito na ang paghuli ng isda. Ganyan yung asawa ko gumawa.
Paano po yung ginagamit? Kapag pumupunta sa bukid, kapag may makikita isda, ito ganun. Nagaganon lang po. Then, kukunin. Gaano na po katagal gaano po katagal yung proseso ng paggawa ng mga, ano po yung pinakamatagal na, pinakamatagal niyo pong pinaggawa ng mga ganyan, ate? Yung 2 days po ba? Yung 2 days ang pinakamatagal, ate? Mahirap. Kahit ito rin, mahirap din kasi ito. Mahirap maglagay ng ganyang lock. Opo. Saka kompleto yung gamit. Ito, gagamitin pa natin yung plies para mag-lock. Kasi kawawa yung kamay mo pag ipit ganyan, matigas to. Ilang years na po kayong gumagawa ng mga ganito, ate? Maraming 3 years. Ano po yung mga yung mga materyales na ginagamit niyo po di sa paggawa ng mga handicrafts niyo, ate? May regare, may itak, saka yung pangibig ng plies, yung coralon, nylon, ang mga ginagamit. Tapos may parang pangtusok para hindi kawawa yung kamay. Parang rin yun, alambre na matulis. Ginawa niyo lang pa yun, ate? Paano kayo nag-gather ng mga... di ba ate, kailangan nyo ng kawayan? Kawayan ang mostly na ginagamit natin. Bali, since dito lang naman yung pinagkukuha, dito lang ba kayo kumukuha, ate, ng mga kanya? Or minsan sa iba din? Iyan, hindi pwede yan kasi madalas bukin ang sinasabi nila. Yung ginagawa namin, yung kawayan na yung maraming tinik. Ay, yung tinatanggal mo kanina, ate? Hindi. Yan. Kasi 4 klase yung kawayan eh. May kawayan na, yan, kagayang kawayan, at saka yan, bayog, at saka yung siitan na sinasabi namin. Mas maganda yung siitan na sinasabi namin na kawayan. Yun yung... Mas matibay. Yun yung nagtatagal talaga, ate. Paano nyo po binebenta yung mga nagagawa nyo? Kagaya ng mas marami magpapa-order kapag anihan na. Ginagamit din nila yun, ate, pag Ay, ito. bigao. Bigao. Kapag anihan na. Ilan yung usual na, for example, ate, sa isang anihan, sa isang cropping, ilan yung pinakamadami, let's say, na na nagawa nyong bigao, ate? Pinakamarami. Opo. Nakagawa na ako ng baka meron pa akong binigay dun sa lataran na mga luma. Marami na akong nagawa eh. Bali, ang pagbenta nyo, ate, is pag may nag-o-order, ganun. Magkano na ulit yung presyo ng usual na mga binibenta nyo? Yung bigao, yung pangkalat, tapos ito, bigao, lang to, 120. Yung sagakan, 50. Yung, naman ito, yung medyo mas maliit. Ito, ate, magkano to? Ito, Sa estimate mo po. baka lang ito, 800. Tapos yung pangkalat natin is 250 yung 100 pieces, ate? Meron pa kami, gumagawa pa ako ng ng stick, yung pangtusok ng barbecue. Diba, mas maliliit lang yun. Yung 100 pieces, pagbenta lang namin 10 pesos. 10 pesos. Na yan, may tulis. Ano yung mga ate, yung let's say mga delikado na na mga delikado na nangyayari, ate, kapag gumagawa kayo ng Ay, kagaya kanina, nagtatanggal ako doon na nasugatan ako. Mm. Yan. Kasi matulis. Yung kawayan, ate, Oo, no? yung kawayan. Kasi kaya nga sinasabi mo, ingat-ingat lang. Opo. Ano yung mga ginagawa nyo naman, ate, kapag meron yung... Syempre, hindi naman palaging may order, ate, diba? Ano po yung mga ginagawa nyo kapag walang order, ganun? Pag wala kayong order na ginagawa, ganun, ate? Ano yung usual na ginagawa nyo?
Ako, nagtatanim ako ng gulay. Minsan, pumunta kami sa bukid, nagtatanim din ng palay, nagsisika. Marunong din ako magtanim. Kung may message ka ate na kung may message ka ate na na masasabi sa amin, ganun, ano po yun? Ang message ko lang sana, kapag may gusto kayo din papagawa sa akin, sasabihin niyo na lang kay Peter. Okay. O kung gusto niyo din bumalik dito, magpasama na lang kayo. At saka lagi kayo mag-iingat kung saan kayo pupunta. Oh. Thank you ate. Hindi hadlang ang kasarian, edad at kung ano ang estado mo sa buhay. Kung ang hangarin mong lumikha ay makatulong at bukal sa puso.